Magandang hapon mga karbarkada. Narito tayo ngayon upang pag-usapan ng isa sa mga madalas na tinatanong ng ating mga kliyente kapag bumibili ng mga second-hand cars, ang blow-by. Disclaimer lang po, paalala lang na itong mga kaalaman na bibigyan namin sa inyo ay naayon sa aming sariling opinyon. Kung meron kayong mas magandang idea o kaya may gusto kayong idagdag sa mga bagay na ito, pwede kayong mag-comment sa comment section para pag-usapan natin at makatulong tayo sa mga kababayan natin na gustong bumili ng mga second-hand cars. Okay? Let's start! So, tatap natin ngayon ang ating mechanic dito sa Carsam, si Sir Arthur. Kuya Art, ano nga ba ang blow-by? Ang blow-by ay isang uncompressed air and fuel mixture. At ito rin ay isang sanhi na nagpapahina rin ng isang makina. So ito pala ay natural na nangyari sa loob ng makina. So ano naman yung excessive blow-by? Ang excessive blow-by, ito yung pagdating sa filler cup, yung nabulwak na ang isang langis, din sa dipstick, lumalabas na ang kanyang, parang tambutso, doon na siya lumalabas. Then, ito yung minsan nangyayari lalo na sa full maintenance sa isang sasakyan. So ibig sabihin, kailangan talaga mini-maintain natin yung mga makina ng sasakyan natin. Yes, sir. So pag ang nangyari, kapag hindi natin mini-maintain yan, doon nagkakaroon ng excessive blow-by. Yes. Okay. So, kung sakasakali, Kuya Art, paano mo siya ma-detect kung gagamit ka ng mga aparatos? Anong aparatos ang gagamitin mo? Kailangan natin gumamit ito ng compression tester, lalo na isang diesel na makina. Kasi doon natin malalaman na talagang blow-by ba siya o hindi. Okay. Paano naman, Kuya Art, kung ako, titingin lang ako ng unit, kaso wala naman akong ganong aparatos, paano ko siya ma-detect kung may blow-by na siya o wala pa? Kagaya nga ng sinabi ko, yung filler cup niya, buksan mo, mas maganda lalo kung mas matagal nang umaandar ang isang makina, mainit na siya, lalo na sa diesel. Buksan ng filler cup, pag merong excess na parang tambutso nga, gumagano ng isang isa na yun na sinyalis na isang blow-by. Kuya Art, di ba yung iba, tinitingnan nila dito sa may dipstick. Yes. Pero yung iba, dito rin tumitingin din sa may filler cup. Di ba pag binuksan mo yan, mayroon ba talagang tumatalsik na langis dyan? Oo, meron kasi meron mga moving parts dito eh. Kaya nasabi ko, meron siya ito yung talagang excesses na lumalabas na yung langis. Yung talagang kala mo tambutso. Kasi yung iba, yung normal lang na may parang tilamsik na konti, kagaya ng may mga rocker arm, natatapat dito sa may butas na to ng filler cup. Yun nagiging sign din na may pero gaya ng sabi ko, yung katulad ng parang tambutso siya na lumalabas na gano'n, yun talagang sign ng guys. So, ibig sabihin pala, kapag binuksan mo yan at may mga tumalsik na mula hanggang dito lang, natural lang yon. Pero pag tumalsik siya hanggang dito, medyo malakas na ang pressure nun. Yes. So, medyo yun, sign na ng excessive blow-by. Yes. Okay. Kuya Art, paano naman yung sinasabi mo na nawawala ng lakas yung makina? Yan ba yung kapag umakyat ka, medyo nahihirapan ang makina mo? Yes. Kagaya nga nung sabi ko, like yung dati nung maayos pa yung sasakyan mo, nasa matino pa siya, kahit anong ahon niya nakakaalisa. Pero nung ito na, nung dumating na yung blow-by na siya, yung parang nahirap na siyang then nagiging cost din siya ng pagka-overheat. So, ang ibig sabihin pala, ang bottom line natin dito ay yung tamang pag-maintenance sa sasakyan. Kuya Art, para maiwasan yung excessive blow-by, ano yung mga maintenance na dapat mong gawin? Dapat, ayan, regular ang ating pag-change oil, then sa tubig, then like sa transmission oil, kasama rin yan. Mas maganda ang gagamitin natin langis yung kung anong required na langis na para sa kanya, sa diesel o gasolina naman to. Thank you, Kuya Art. Marami kami natutunan ngayong araw na to. Baka may mga gusto kang batiin o kaya gusto mong mag-shoutout sa mga kaibigan mo. Shoutout pala sa aking mga tropang sabong. Ayan, gaya ng sabi ko, ugalayin po natin mag-maintain na natin sa sasakyan para sa ikatatagal ng buhay ng like kagaya ng makina o at ano pang pyesa ng ating sasakyan. So tulad nga ng sinabi ni Kuya Art, kailangan po ang maintenance ng sasakyan ay lagi nating gagawin para tumagal ang buhay ng makina ng sasakyan natin. Ang blow-by po, hindi tayo dapat matakot dahil ito ay natural na nangyayari sa makina. Kaso nga lang, kapag hindi natin nalagaan, doon magkakaroon ng excessive blow-by. Which is,
Ang kailangan lang natin gawin ay ang maintenance ng sasakyan para maiwasan ito. Okay? Tulad ng sinabi ko kanina, pag may mga comments kayo o may mga idea kayo na gustong idagdag sa topic na to, pwede kayo mag-leave ng comments sa baba para at least mapag-usapan natin at madagdagan natin ang kaalaman ng mga bumibili ng mga second-hand na sasakyan. For more info, kontakin lang kami sa mga numbers na to or text kami, message kami sa mga social media platforms namin or punta lang kayo sa website namin. Just always remember, with Cars ng Philippines, hindi lang kayo bumibili ng kotse, kung hindi nag-i-invest din kayo sa reliability, affordability, and peace of mind. Kasi yan ang priority namin. Kaya punta na kayo dito sa Cars ng Pasay and feel the difference for yourself. This is Ian, your car buddy, para sa Cars ng Philippines. Basta Carsam, awesome! Cars ng Philippines.